at presensya sa atin. Muli, ang ating pagninilayan, siguro nakikita nyo dyan sa screen. Do not murder. Respect God. Respect life. Ayon po sa Exodus chapter 20 verse 13, you shall not murder. Ito po ay nasa 10 commandment ng Old Testament. Kung atin nababasa ang salita ng Diyos, ay matatagpuan po natin yan sa Exodus chapter 20 verse 13. Pero bago po muli tayo mag-umpisa, ayan nyo po at manalangin muna ako. Father God, Lord, salamat sa biyaya ng buhay ng bawat isa, bagamat nasa malalayong lugar kami, ay inyo kaming biniyayaan upang magsama-sama sa layunin ng pagkakaisa. Layunin na may purpose ang bawat buhay na inyong nilalang sa mundong ito. Salamat po at naway mananahan lang po ako na sa inyong mga salita at kayo po ang pumagitna simula umpisa hanggang matapos po ito. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan na hindi lang po dito ito mangyayari, bagkus sa araw-araw na hakbang ng buhay namin, may sa buhay namin ang iyong mga salita sa hapon na ito. Purihin po ang bawat isa sa pagmamahalan at kaluwalhatian. Sa pangalan ng iyong pinakamamahal na anak na aming Panginoon Jesucristo. Amen. Thank you po, thank you. Sige po, next slide, Mark. Sila tayo, dawala ba sa tayo? Sila tayo. Yes, bro. Wala, hindi na siya marinig. Ayan. Naririnig ba? Yes po. Yes, tatay. Sorry. Uh, may interruption. Continue lang po. Sige lang po, tuloy po tayo. Mark, balik mo lang sa umpisa para baka kanina pa ako nagsasalita, hindi pa lang ako naririnig. Hindi, naririnig Ayan po. po. Naririnig na? Sige, tuloy tayo. Sabi nga minsan, iniisip natin ng utos ng Diyos na do not murder. Ay para lang sa mga taong literal na pumapatay. Ba? Pero ayon po sa Biblia, mas malalim pa rito ang gustong ituro ng Diyos sa atin. Ito ay nagmumula sa puso, utusan ng Diyos, na ito ay tungkol sa paggalang sa Diyos, pagpapahalaga sa buhay na kanyang nilikha. Lahat po tayo ay nilikha ng Diyos. Lahat tayo ay kawangis ng Diyos. Sabi nga, kapag hindi natin nirespeto ang buhay ng tao, para na rin daw nating hindi nirespeto ang Diyos na lumikha sa Kanya, sa iyo at sa akin. Di po ba? Buti na lang po nakasulat sa command ng Biblia na pinakamalalim na dahilan kung bakit sinulat niya ito, you shall not murder. Dahil hindi lang po ito sa mga literal na tao na talagang pumapatay. Ito ay isang kautusan
sa lahat sa atin, lalo na sa mga followers ni Kristo na nakakilala at nakakaunawa sa kanyang mga salita. Next po, Mark. Yan. Ano po ang gusto ng Panginoon? God wants us to learn how to respect Him. Respeto po natin, hindi lang po ang Panginoon, kundi pati na rin po ang kapwa natin. Value life. Kahalagahan natin ang buhay ng bawat isa. Alam natin na ang buhay natin ay hiram lang natin sa Panginoon. Kaya, alagaan natin. Bagamat sabi tayo ay may mga kapansanan, di nakakagalaw, mahina yung pangangatawan, ngunit mahal tayo ng Diyos. Alagaan natin ang ating physical, lalo na po ang ating spiritual na pamumuhay. Love people created in His image. Lahat po tayo ay ginawa ng Diyos ayon po sa kanyang wangis. Lahat po tayo, wala po kung anong katayuan mo. Mayaman ka, mahirap ka, may kapansanan ka, o ano man ang itsura ng panglabas natin na anyo. Lagi po natin tatandaan na lahat tayo ay mahal ng Diyos. Lahat tayo ay pwedeng lumapit sa Kanya nang walang pag-alinlangan. Ganon din po ang mga taong nakakasalamuha natin. Kaya nga po, love people created in His image. Pag hindi daw po natin nirespeto ang buhay ng iba, hindi rin natin pinahalagahan ang ginawa ng Diyos. Marami po sa mundong ito, ang alam nila pag mayroon silang nasa kanila ang lahat, nasa kanila ang kapangyarihan, di bali na, hindi namin kilala ang Diyos. Pero sa atin po, na mga mananampalataya ng Diyos, di bali na, wala ang kapangyarihan ng mundo. Wala ang kayamanan ng mundo. Basta, nasa puso natin ang Panginoon. Di po ba? Solved na tayo. Okay na sa atin. Di bali na wala tayong yaman sa mundo. Basta may Diyos tayo na laging kasama, laging may pag-asa. Next po, Mark. May tatlong importanteng truths. Life is a gift from God. Ayon po yan sa Genesis chapter 1 verse 27. Number 2, murder can start in the heart. Matthew chapter 5 verse 21 to 22. Pangatlo po, we are called to give life, not to destroy it. 1 Corinthians chapter 5 verse 14. Atin po isa-isahin ang mga una, life is a gift from God. Alam natin po yan. Na anytime pwede itong kunin ng Panginoon. Napakaikli lang po ng buhay natin dito sa mundo. Maswerte tayo kung umabot tayo ng mga 70 o 80. Pero alam natin na anytime pwede tayong kunin ng Panginoon. Gift po ng Panginoon ang buhay natin. Kaya nga po, sa isa naming platform, sa PWD Fellowship, ay muto namin na sabihin every gising is a blessing. Bakit? Sa dinami-dami po ng tao sa mundo, iisa ka na biniyayaan ng Diyos na gisingin sa umaga ngayon, sa umagang ito o sa hapon na ito, para idilat ang iyong mga mata. Kaya napakaganda po ng pagninilayan natin ngayon, yung tatlong makatutuong layunin ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga po, every person has a value because we are created in the image of God.
So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. And male and female, He created them. Ano man po ang katayuan natin sa buhay, babae ka, lalaki ka, o kahit ano pa. May kapansanan ka, wala kang kapansanan, mayaman ka o mahirap ka, hikawos ka, basta't kasama mo po ang Panginoon, may kapayapaan, may kasaganahan, at may pag-asa lagi. Napakaganda po na atin pagninilayan o nga, regalo ng Diyos ang buhay ko na ito. Bago po ang lahat, ay ako po ay isang dekada ng stroke. Nakakalakad pero mahina po yung left side ng party ng katawan ko. Pero sabi nga, may layunin ng Diyos kasi may purpose ang Diyos sa regalo niyang buhay sa bawat isa sa atin. Hindi lang po ito para sa akin, ngunit para din po sa atin lahat na alam natin may kanya-kanya tayong layunin sa presensya ng Diyos. Ginawa tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya nga po, ginawa tayo ng Diyos na may kanyang-kanyang layunin ayon din po sa kanyang purpose. Madami po ang nagsusumikap magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng magandang bahay o maraming pera. Wala pong problema doon. Pero pag marami pong pera na hindi mo kasama ang Diyos, tanong mo, may kapahingahan po ba? Malaki ang bahay mo, pero hindi mo kasama ang Diyos. May ilaw po ba? Minsan po, napapabayaan, kahit na ano ng bahay na pinagawang malaki, ngunit ang nakatira, caretaker. Ang nagpagawa, wala. Ang buhay po natin sa mundo ay pagnilayan natin at unawain natin na lahat ng ating karamdaman, kapighatian ay may layunin ng Diyos, may purpose ang Diyos, gawa ng Diyos. Kaya nga po napakahalaga na atin laging tatandaan saan man pong tayo dadalhin ng Panginoon. Laging may purpose. Next po, Mark. Pangalawa, Mark. Bago po yan, Mark. Yun lang. Baka na ano sa... Ito nagsunod, kuya. Ito na po ang sunod. Sige. Hindi siguro na isama. Yeah, sige. Po. Okay. Number 2. Hindi, pwede. Yan lang nga nasa screen mo. Tapos dito na lang sa akin. Sabi nga, hindi man tayo pare-pareho. Sabi, ang status natin ay hindi pare-pareho. Ang kakayahan natin ay hindi rin magkatugma. Hindi rin tayo pare-pareho. Appearance natin panglabas, hindi rin pare-pareho. Background natin, hindi rin tayo pare-pareho. Pero, ang pagrespeto po sa bawat isa ay napakahalaga po. Kasi sabi ng Panginoon, respetuhin mo ang kapwa mo ayon sa sarili mo. Respect life means choosing kindness, avoiding violence, and treating people with love and dignity. Pahalagahan natin, mahalin natin, ano man po ang kalagayan natin, ano man po ang status natin, ano man po ang kakayahan natin, ano man po yung nakikita sa atin. Ang kalooban ng Diyos, pahalagahan natin, mahalin natin ang kapwa natin na may doon dignity. Yan po. Number 2, murder can start in the heart. Yun. Bro Mark, Pinggol, pwede mo po basahin Matthew chapter 5 verse 21 to 22. Matthew 5 verse 21 to 22. You have heard that it was said
to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murder will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subjected to judgment. Amen. Amen. Thank you, Bro Mark Fingol. Salamat po. Itinuro ni Jesus na hindi lang physical murder ang issue. Sabi ko nga kanina, bro, hindi naman ako nakakagawa ng masama sa kapwa ko physically. Mabait naman ako. Pero tanong ko sa inyo, minsan ba hindi kayo nagalit sa kapatid nyo? Minsan ba hindi kayo nag-deny? O minsan ba ay hindi nyo ay naging cost kayo ng hindi pagkakaunawaan? O hindi ba nagbigay kayo o hindi ba kayo nakakapagpapatawad ng inyong mga kapatid? Sabi diyan, will subject to judgment. Lahat po tayo, alalahanin natin na tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay nakakommit ng murder. Lahat tayo, wala po tayong mintis dyan. Kahit gaano pa man po tayo ka-devoted na tao, tayo pa din po ay nakaka-commit ng murder. Dahil sabi nga, murder can start in the heart. Kahit hindi po natin sinasabi, pero yung puso natin, yung layunin natin sa kapwa natin. Kaya nga po may mga pagkakataon na sinasabi na guard your heart. Minsan na feeling natin na tayo na yung pinakamagaling. Feeling natin tayo na ang binibigyan ng pagkilala. Guard your heart. Dahil isa din po yan sa murder, sabi po ng Matthew chapter 5 verse 21 to 22. Next, Mark. Sometimes murder begins with anger. Sino ba sa atin ang hindi nagalit? Hatred. Hurtful words. Nakakapagsalita ng masama ng mga salita sa kapwa. Or bitterness in the heart. Siguro masasabi natin minsan lang. Pero alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso natin. Alam ng Diyos kung ano ang posisyon natin sa mga pagkakataon na mayroon tayong kinakaharap na mga pagsubok. Pero sabi nga, God wants to heal not only our action but also our hearts. Kaya nga po, pag nagagalit ka, suko mo sa Diyos. Pag hindi maganda ang naririnig mo sa inyong kapwa, suko mo sa Diyos. Kasi sabi ng Diyos, pagagalingin kita, hindi lang sa action, pati na sa puso. Dahil ang puso natin ay dito nagsisimula ang pagmamahal. At dito nagsisimula ang pagbigay ng buhay. Umpisa pa lang sa sinapupunan tayo ng ating mga mahal na ina. May tibok na ng puso natin. Love, peace, and healing comes from our heart. Napakaganda po na ipasa Diyos natin ang lahat. Maring hindi tayo nananakit nga physically, pero nakakapatay din ng spiritual. Insult, sino sa atin ang hindi nakapag-insulto sa kapwa?
Lalo na itong gossip. Rejection. Muli, toxic words. Lahat po yan. Sabihin lang siguro, ay hindi naman permanente. Pero nagagawa po. Kaya nga po, murder begins with anger. Hatred, unforgiveness. Tandaan po natin, lagi po tayo magpatawad. Lagi po natin alalahanin na sa Diyos lahat ang ating ginagawa. Next po. Number 3. We are called to give life, not destroy it. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Sabi kanina ni Bro Mark, nag-umpisa pa lang, akayin natin ang lahat na walang maiiwan. Akayin natin pataas ang lahat. Nang sa ganon, tayo din ay makapag-encourage sa ating kapwa may kapansanan na hindi lang makilala ang Diyos, kundi may sabuhay ang kanyang mga salita. Sa kanilang layunin, sa kanyang purpose, tayo ang magbibigay sa kanila kung papaano tayo binigyan ng Diyos. Una po, tinawag tayo. Para magbigay din ng buhay sa iba. Kung ang mga kapatid natin ay nahihirapan, damayan natin, encourage natin. Sabi nga, kung sila ay nangangailangan ng prayer, pag-pray natin. Mga kapatid, huwag po tayong mahiya. It is our spiritual family. Mag-message lang po kayo sa group chat. Marami po ang tutugon. Napakahalaga po na magbigay tayo ng encouragement. Huwag po natin sirain ang buhay. Kung may mga nagkakasala, patawarin po natin lalo na dito sa ating ministry. Unahin po ang pag-unawa kaysa kaysa manakit ng salita. Unahin po ang pagkumbaba, compassion po. Unahin natin. Huwag po natin hayaan na masira ang buhay ng kapwa natin. Huwag po natin siyang ilugmok kung nagkasala, iangat natin, tulungan natin, at patawarin natin. Alam natin na tayo rin ay makasalanan at nagkakasala din. Ngunit napakasarap po na may ganito, may layunin, may purpose ang ating pagninilay ng kanyang salita. Dito, natututo tayo magpatawad dahil lahat ay nagpapatawad. Kung hindi mo po nasubukan ang mga bagay na magpatawad, ang tigas ng puso. Marami pong manalangin. Alam natin na hindi tayo ang nakakapag-change ng puso ng kapwa natin, ang Diyos. Pero sa pamamagitan po ng ating mga panalanginan, ito po ay nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa taong pinapanalangin natin. Nakakapagbigay ng encouragement sa Kanya na, oo nga, mali ako. Ngunit may pagbabago po pag lagi natin pinapaalalahanan ang mga taong nagkakamali. Lagi natin ibigay ang ating pagpapatawad. Minsan po sa amin, isa pa akong volunteer ng barangay. Marami pa akong experience sa mga ganito. Hindi man po personal ko naririnig. May mga tao po talaga na mahirap magpatawad. Nagsasabi sila, hindi, pinatawad yun na. Pero iba po yung tinitibok ng puso nila. Pag nakikita nila yung taong pinatawad nila, di man lang sila makangiti. Di man lang nila mabati. Bakit? Nasa puso pa rin nila. Nasa bibig nila na sinabi nilang pinatawad kita. Pero yung puso nila, andun pa rin po yung bitterness. Buti na lang po dito sa atin na lubos na nakilala kung paano po magpatawad ng Panginoon sa atin. Ganon din po tayo magpatawad sa ating kapwa. Amen.
dito po, na ipindot mo na pala, Mark. As follower Christ, we are called for encourage people. Speak life, forgive, bring peace, show compassion. Anong application? Sa family, saan man tayo, sa church, workplace, at the group. Piliin natin maging mapagmahal, laging andyan yung choice words that heal. Avoid uncontrolled anger and become blessing to others. Napakaganda po ng blessing ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, maging blessing din tayo sa iba. Sabi nga po, hindi mo ma-experience ang pagbigay ng kapatawaran sa iba kung hindi mo na uunawaan na ikaw din ay isa lang pinatawad ng Panginoon. Kaya piliin po natin na maging mapagpatawad. Piliin po natin na huwag tayong magalit at bigyan ng kagalingan ang ating mga pananalita sa ating kapwa. Ibigay po tayo ng kapayapaan sa ating kapwa. Next, Mark. Ayan po. Dito po tayo nagtatapos. Andiyan po yun, discussion question. Muli po, maraming salamat sa bawat isa na nandito. Purihin po ang Diyos na tayo ay nakapakinig ng kanyang salita. Bago po ako magtapos, manalangin po muna tayo. Lord, salamat po sa iyong biyaya, sa iyong salita sa hapon na ito na kami muli ay inyong tinuruan upang